Magandang araw po mga kawaii. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ayan, napakarami pong bote na naipon ko po ngayon. Alam po ninyo, matigas po talaga mukha ako. Nangihingi po ko sa mga kaibigan ko, yung mga busy, yung mga kaya sa buhay na hindi po sila nagpupunta sa shop. Minsan iipon lang po sa balcony, sa storage sila. So iniipon ko. Ayan. May pahulog na naman po sa Alcansya. May bago po tindahan na kung saan lahat ng bote pwede nyo pong dalhin. Kasi depende po sa bote kung saan grocery shop nyo po nabili. Pero meron po isang tindahan na saan pwede nyo pong dalhin lahat. Pero samahan po ninyo. Oh. Ito po yung paborito ko po sa Finland. Siyempre, may nag-comment po, ano ba yung kuya? Ano ba naman kayo mga Pilipino kayo? Mga basorero na ba kayo? Meron pa mga dumpster. Yung mga nagwa-comment ganun, wala pong mas kaya saya, hindi po masaya sa buhay. Kasi yung kasiyahan po ng ibang tao pinapansin. Ito po kami masaya eh. May kita, marangal, di ba? Ano may kakahiya ninyo? Basta kakahiya eh, pasosyal pa kayo. Para na kayong malamo, nahihiya pa rin, di ba? Ano po? Ano po tayo dun? Ayan po, ito po isang German shop po, Lidl. Diyan po natin dadalhin po yung mga bote. Pero yung shop na bibilan ko after 8 PM, iba po yun. Yung may mga discounted up to 60%. Punta po tayo dun. Ipon po muna ako ng pera, pambili. So dito, wala po yung malaki na ilalagay nyo lang po lahat. So isa-isa po natin. Yung resibo po, hindi ko po gagamitin sa pambili dito sa kabilang shop kasi iba po yun. Kung saan nyo po naman yung resibo, doon nyo lang po pwede gamitin. Pero ipapalit ko po na in cash. Diba? Bilangin na lang po natin mamaya kung magkano po yung makukolekta. Saka mas mabilis dito ha. Yun nga po, 3 euro na. Ilang peraso lang. Diba? Meron pa tayong sa malaking plastic. Aha. Ano po? Muurong. Pag malamig po kasi muurong po yung mga bote. Ayan po. 21 euro mahigit na. Pwede din po kayong mag-donate kung gusto niyo pong donate yung resibo po ninyo. Siyempre kung nakakariwas ako naman kayo sa pamumuhay, pwede nyo pong i-donate. Iba pwede na-donate eh. Pag kinihin nyo po yung lahirita, may certain amount din, ipigil lang kayo magkano. O gusto nyo i-donate lahat. Pero syempre, ako naman po hindi naman po nakakariwasa sa buhay. Practical po ko sa buhay dahil marami naman dito ang charity na tinutulungan po talaga ng gobyerno. Pwede nyo pong hintayin yan. Labas yung resibo, pero kung nagmamadali kayo, pindutin nyo ba, 23 euro and 35 cents. Narabas na po yung resibo. Yan. Eto, kukunin ko po yung pera. 23 euro and 35 cents. Hulog ko po mami sa alkansya ko. Yan. Alagay po dito, plastic. Dito, cardboard. So, Finnish and Swedish po. Kasi ang second language po dito, Swedish. Kaya naging po sila. Meron din silang dito dustpan. Kung may mga residue sa ilalim, pwede nyo pong balisan. Tulad dito, tulad dito. Yan. Kunin nyo lang po dyan. Dami ko po dyan. Tagalinis dito. Ano? Ano pala yun? Tapos pwede rin kayo magbugas. Diba? So may soap, antibacterial soap, tapos may papel. So diba? Saan kayo makakita naman? Hindi yung basta kumita lang. They really value the customers. Ayan, ibig sabihin po niyan, salamat kung sinegregate po ninyo. Tapos, ito pong papel, lagyan po natin doon. Diba? May battery. Ay, sorry, baka nailagay yung cargo dapat. Ay, hindi. Mga basura pala rin. Tara na po. Kagandahan po dito sa Lidl, meron po silang mga ibang mga prutas. Ito po, pinatutuyo ko din po itong kalabasa na to. Tagal din po itatagal nito eh. Ganda rin po itong variety sa malaman.
Pero hindi ko po bibili yan kasi lalapit na po Halloween. Double purpose po yun. Pwede nyo iluto, dekorasyon, o yun. €3.89. So hindi po bibili niya. Bibili na ako ng hiwa-hiwa na kalabasa sa Asian shop. Naku, bibili ko ng mga lutong. Ada-dating lang dito. Ito yung mahaba. Sarap po ito, parang katimon sa Pilipinas, yung mahabang variety. Nakita po ko yung dati dito, dati sa Pilipinas, lalakad po may puno pong ganito. Bili po ako mga dalawa. €3.69 po per kilo. Yan, meron din pong melon. Ha? Melon pakwan. Meron dumating yung ganitong maliliit. Pag ano po, yung yan, pag yung daliri po ninyo parang tumatalbog dyan sa melon, ninog po yun. Pero parang pag ganito, hindi po. Ito. Magnihinog na po ito. Kuha tayo nito. €2 per kilo. Ito paborito po kainin. Lemon, bagong isda, yung Thai style. Tapos pwede po ilagay sa freezer. Babalatan po, pwede sa sinigang. Ganda, dali, fresh na fresh. Ito maliliit, mas masarap. Ano po ito? Radish o labanos na pulang maliliit. €1.49. Isang ano po, supot. Pero isang kilo po nito almost €6. Ngayon po nandun sa ilalim. Small text. May makulay din na broccoli. Ganito na lasa, iba lang ang kulay. Hindi po layan, ganyan po talaga yung variety po dyan. 2 different varieties. Yellow, orange, and purple. Ito kapag bibili po ng mga ganitong talaga sa ordinary shop, naku, napakamahal. Is 3 piraso, €3. Parang €1 per each. Napakamahal. Grabe. Ito 4 na piraso. Hindi ako bibili kasi sa isang shop, napakamura yan. $2.49. Isang supot po nito. Itong bichuelas, €2.40. Bumibili po kalagi nito kasi pwede po sa stir fry, sa pansit, sa chop suey. So, dahil hindi po nakapagtanim, mura naman po eh. So, from Netherlands. Alangkomaat, Netherlands po yun. Meron din pong mga loose breads dito, kaya lang doon po sa isang shop. Kasi after 8, lahat po ng loose bread, minus 60%. Ito hindi po normal price. O, diba? Naku, meron na po pala sila after, before closing. Ayan, minus 50% po. Last 2 hours. Ibig sabihin kung ang sarado nila 8 po ngayon, qualified na po tayo sa minus 50% sa mga loose bread. Kuha na po tayo. Ayan po, 23.35 billion po budget sa pangkabuhayan. Ayan po mga kabayan, kilo po ng pulang sibuyas dito ay €1.59. Pipili po yun ng matitigas, lalo na po sa palengke po sa Pilipinas. Matitigas po piliin po ninyo para tumagal at huwag nyo po ilalagay sa malamig na lugar. Kailangan po nakakahinga para mas matagal ang buhay ng sibuyas. Mahal po ang kilo ng bawang ngayon, €6.99, bali €7 po. 100 po yung number po yung kapag titimbangin po. Pero maganda pong klase yung bawang malalaki. Elephant garlic. Grabe po mga kabayan, pamahal na po ang presyo ng kabote. Isang kilo po ng Chantal Etero 1.96. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo na nakakuha po dati sa South na po ako. Ito po yung tinatawag na Autumn Chantal. Pasensya na po, kailangan ko po magsalita ng mabilis, baka hindi ma-monetize po yung aking video. 1876. Ito namang trumpet. Ito po yung tinatawag na dark trumpet po. Maganda rin po ito, malasa. Isang presyo po nito ay 90 per kilo. Diba? Maglibre lang po yung sagot. Pero pag dinagdagan na ng human force o human labor, talagang mamamalang presyo. Tara, hinga po muna ako. Ayan po. Dito na po tayo sa bahay. Tuwing hapon po, pinabuksan mo po itong bintana bukas po. Pero may nakaharang na ako rin para yung lamig hindi masyadong pumasok. Konting bukas lang po yung bintana para mapilitan po yung hangin dito sa loob. So doon sa middle pala, hindi ko napansin na meron na rin pala silang 50% before 2 hours of closing. So closing nila 10 PM, 8 PM. Meron na silang ganito minus 50%. Pero sa isang binibiling ko, isa Prisma. After 8 PM, 60%. Pero sa Lidl, mas marami pong options o choices ng mga loose bread. Pag namimili po ako talaga,
Binibili ko po minsan yung gusto ko, saka yung mas lamang yung kailangan ko. Saka yung gusto ko kainin, syempre. Itong mangga, bihira lang dumating gantong talutong. Kapag namimili rin po ako, nagdadala po ako ng ganito, extra shopping bag. Kasi binabayaran din po din sa grocery shop. Mga plastic, pero yung ganito mga clear, mostly recyclable o biodegradable. Libre po yan. Umamahal na rin po mga bilihin. Mga klase na po ang panahon po ngayon. Pag nabibili po ako, mostly good for 1 week. Binili ko nga po paling yung autumn chanterelle. Sarap po kasi ito eh. Sarap po ito sa ginataan. Tapos sa stew. Naku, luluto ko po ito agad bukas. Sa karne. Bili po akong karne. Kaya syempre bigas, hindi mawawala. Iba na po kasi, ibang klase na po kasi ang inflation po ngayon. Yung, ay nako, mahal na po talagang bili. Dati ang presyo po ng isang gantong kape, nasa 3-4 euro lang po. Nako, ngayon maabot na po ng ito, 6 to 8 euro. Imagine po ninyo, di ba? Ito yung bakit binili ko. Kung malalis mo, diretso ko na sa rep. Ayan po, pag nilalagay po ka ng mga pagkain sa rep, yung mga luto, nasa bungad. First in, first out. Ibig sabihin, yung mga niluto, lagay nyo po sa bungad. Para yun po yung una nyo halamunin. Kakainin. Diba? Tapos kasi po yung malamig na party po ng rep. Tulad po nito, milalagayan po ng meat. Hindi ko po alam sa Pilipinas, kasi sa Pilipinas most nilalagay po natin sa ilalim po ng freezer, diba? Nasa ilalim ng, sa chiller. Meat chiller sa ilalim ng freezer. Pero syempre dito, sa baba may extra chiller. Kaya lang, ang temperature po nito -18, so sobrang lamig. So ito tamang-tama lang. Kasi bukas lulutuin ko naman po yung karne. Ganyan po dapat. So yung mga luto, po yung wawali, pwede nyo rin pong ilagay. Siguro din yung purong malinis pong ilalagay po ninyo. Saka maayos. Diba? First in, first out. Ganyan po. Para makakatipid at wala pong masasayang. At syempre, ang pinaka-the best, no? Bigyan na rin pala. Meron din po yung mga bills. O, diba? Case of emergency po, kailangan may cash din. Ano yung pera? Lagyan na natin yung ating pinalit sa bote. Gamitin ko. Medyo hindi na rin na isusuot. Dahil may mga bills din ako. Yan. O, diba? Kaya satisfying po. Hindi po nakakaya na mambol ng bote, mangipong bote. Kung sa iba kalabisan, pero sa iba syempre nakatuloy sa pangangailangan. O, diba? Ipon-ipon din po tayo kahit papaano. Ayan po mga kababayan. Unti-untiin na po akong nag-ayos po dito sa bahay dahil first week of November uwi na po sa Pilipinas. Medyo magulo po yung mga staff toy. Itatabi ko po. Gaya po sa akin ng mga kaibigan ko po yan. Opo. Diba? Sweet. Pinakikita po sila pag pupunta rito eh. Kahit wala po may susi naman po sila. Sa akin Finnish mother ko po. Yung Finnish parents ko po dito. Nakikilala ko pong mga magulang. Tapos yung mga pasulubong, iniipon ko po dito ng dahan-dahan. Siyempre hindi ko po binibila dahil tataasan na po na ang mga presyo. Pero siyempre, hindi po mabayaran ng pera pag umuwi po sa Pilipinas yung kasihan. Makikita po sa mga mukha po nila. Yun po, hindi po kaya bayaran ng pera. Dali, nakikita yata yung underwear ko. Nakareflect pala sa bintana. Ayan po. Ay, lipin na tayo ng yan. Kasi masaya pa ako siyempre pag nabibili ko po ng kahit simpleng pasalubong po yung mga malago po sa buhay, lalo na po yung mga magulang ko. Siyempre yung mga magulang na lalo po nanay ko, saka father ko, wala na po silang hinihiling. Sasabihin nila matanda na sila.
Yun, nasabi nila pag nakakawi ako, masaya po sila. Puno-puno po ako ngayon ng emosyon, pasensya na po. Ay, kung pwede lang medyo agahan yung pagtagumpay ko sa buhay. Sana po kung medyo napaga lang po yung pagtagumpay ko sa buhay, siguro mas magiging masaya yung mga magulang ko. Yung nakakalakad pa sila. Siguro pag uwi ako, makakapasyal kami kahit saan. Madadala ko sila rito. Pero ito po yung binigay ng Panginoon eh. Sensya na po Paano po? Maraming salamat na po sa inyong oras na nilang po sa Pinilakang Lakbay. Pasensya na po. Mag-83 na po kasi nanay ko sa October 6. Wala po ako sa Pilipinas. Nag-celebrate po yun ng magandang birthday. Gusto niya pag nandun po ako. Ngayon po ka. Natawagan ko naman po. Pasensya na. Maraming salamat po. Sa inyong oras na hindi lang sa Pinilakang Lakbay. Ayaw pong pakita yung mukha ko. Kasi may nag-comment last time na, Kuya, huwag mo muna pakikita mukha mo. Kasi pati kami nahiiyak. Yun lang po. Salamat po sa inyong oras na ilan sa Pinilakang Lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes. Good vibes. God bless. Ingat palagi man na araw. Laban lang.